Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa suporta at pagmamahal. At hindi lang yan, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng Mama Sam dyan. So, yan na talagang laging sumusuporta. Yung solid na grabe sumuporta. Thank you and kapon ka. Shout out din kay Christine Ann Perez. Hello, Christine Ann. So, yon, katsikahan ko siya kanina. At ito na nga, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, ating Miss Earth na si Joy Barcoma, walang planong sumali sa MGI All-Stars. So, bakit? Dahil sinasabi niya parang hindi daw siya fit doon sa pageant ng MGI All-Star. Kilala daw nating maboka itong si Joy at talaga namang walang preno ang bibig niya. Sa mga nakikita niya, parang feeling niya mag-aaway lang daw silang dalawa ni Mr. Nawat. Kaya ayaw niyang sumali. At wala din daw siyang planong sumali sa Miss Universe dahil ayun, yung height daw niya ay hindi naman daw ganong katangkadan para sumali siya sa Miss Universe. So yun, ang chika ko, at least alam niya sa sarili niya kung ano yung gusto niya at ano yung ayaw niya. Hindi siya yung tipo na parang, o sige, try natin to, di ba? At magpe-pretend siya na babaguhin niya yung ugali niya para lang sa pageant. So, ang maganda kay Joy ay kilala niya yung sarili niya. Ako para sa akin, it's okay na nabigyan siya ng title sa Pilipinas na Miss Earth, di ba? Kasi di ba hindi naman biro ang maging Miss Earth Philippines. At hindi lang yan. So, nakalaban pa siya ng Miss Earth at nag-top 8 pa siya doon. So, parang enough na yon para sa kanya. At least meron siyang kakontentuhan, di ba? So, wala na siyang dapat pang i-prove sa lahat na kung gaano ba kagaling si Joy. Alam na natin. Ang maganda dito kay Joy, alam niya yung sarili niya na hanggang doon lang talaga yung kaya niya. O, di ba? At ayun lang yung maibibigay niya. So, congratulations. O, di ba? So, mali natin in the future, maisipan niya kung kailang ready na siya. At good luck. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, usapang MGI All-Stars. So, ito nga, sinasabi na bakit daw hindi sumali si Herlyn Budol dito sa MGI All-Stars. Ito na daw yung chance. Well, oo nga. Alam naman natin na wala na tong national pageant, appointed na lang, or parang feeling ko mag-a-apply na lang ba sila, magpapasa ng application, tapos punta na, o, di ba? So, yon. So, ako para sa akin, bongga din yan, kung gusto sumali ni Herlyn Budol sa MGI All-Stars. So, ito na yung pagkakataon na pwede siyang sumali na hindi mahuhusgahan yung pagkatao niya. At bakit hindi? Madaming supporters si magaling romampa at may ganda, sexy. So, ayun. So, magdala na lang siya ng interpreter niya para sa Q&A. So, why not? Malay ninyo, di ba, swertein siya dyan. At kung sasali man si Herlyn Budol, ay, susuportahan ko siya ng bonggang-bongga. O, di ba? So, exciting to. Pero ito mas exciting dahil Antonia Porcil, sinabi niya na pinili daw niya ang Pilipinas na maging muse dito sa Asia Game, sa SEA Games, at dahil daw nasa puso daw niya talaga ang Philippines. So, request niya. So, anong chika ko dito? Ang chika ko dito, congratulations sa atin, di ba? Dahil may isang
Kahit beauty queens na, alam mo yon, na mahal niya ang mga Pilipino. At sana mahal din natin siya, di ba? So yon, so ako noon pa man, sabi ko nga naniniwala ako sa kabaitan talaga ni Antonio Porcil. At wala akong duda sa kabaitan ni Antonia. Sobrang love na love ko siya. Kahit noon na lumaban siya ng Miss Supranational, Miss Universe. So, I'm happy for her. And then, ayun, so ang nakakatuwa, sinuklian tayo ni Antonia ng kabutihan, no? So, mabuti at masaya ang feeling ko dahil nagawa yun ng mga taga-Thai. So, yun. So, laban and congratulations sa atin. And then, hindi lang yun, congratulations din sa mga nakakuha ng gold medal sa lumalaban sa SEA Games, di ba? So, ang gagaling ng mga pambato natin dyan. Hindi lang sa beauty queen na magaling, kundi kahit sa sports pa. O, di ba? Sabi ng gano'n, hindi pang pamilya, pang sports pa. O, di ba? Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Yun, gano'n. Ang bongga. So, yun, natutuwa ako. At sobrang maraming salamat kay Antonio Porcil sa sincerity niya sa pagmamahal sa Pilipinas. O, di ba? So, yun. Congratulations, Philippines. So, laban yan. At ito ang sumunod na chika. Puerto Rico, Priest Miss Universe fans. Critical talk demanded. So, ayun na nga, di ba? Parang hindi na makapag-down payment ang Puerto Rico dahil nga sa ganitong sitwasyon nila. To be honest, ako, ang masasabi ko dyan, mas maganda talaga mapunta na ang Miss Universe sa ibang organization. Parang feeling ko hindi maganda yung nangyayari na ganito. So, oo nga naman, syempre pag nakapag-down ang Puerto Rico, anong mangyayari sa Anong mangyayari sa kanila? Mapupush ba ang Miss Universe? So, hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayong 2026. Matagal pa naman ang Miss Universe, November pa naman. So, tingnan natin kung ano ang plano ng organization. Sino na nga ba ang hahawak? Sila pa rin ba ang hahawak? O, di ba? Yun yung mga iniisip natin ngayon. At ano nga ba ang magiging ganap sa Puerto Rico? Sino nga ba ang magiging organization ng Miss Universe? So, nakakalungkot yung Miss Universe, no? Parang talagang napabayaan na sila ng bonggang-bongga. Sobrang, kung iisipin mo parang, sino ba ang namamahala ngayon ng Miss Universe? Sino ba ang may responsibilidad ngayon dito sa Miss Universe? And then doon sa queens nila, di ba? Hindi mo na din alam kung ano at paano yung direction nila at ano ba ang gagawin nila. So ako para sa akin, Diyos ko, medyo nakakaloka to. Pero nandoon ako sa part na dasal ko talaga na sana mapunta na sa ibang kamay ang Miss Universe. Kasi pag napunta na to sa ibang kamay, gusto ko mag-restart siya ng bago. Yung bago talaga, meron nga daw, sabi nga sa akin ni Nuna, meron daw kumukuha ng organization na sobrang, sabi nila, ang gusto daw nila mangyari, kukunin daw nila yung Miss Universe, tapos babaguhin daw nila, pati daw yung system, lahat daw. Yung kumbaga parang new Miss Universe na, ayun na yung sisimulan. Hindi na yung katulad ng Miss Universe na napapanood natin. Kumbaga talagang sobrang totally clear at bago. Ewan ko, so paano nila gagawin yon? Ngayon nga parang ayaw pa pakawalan ng mga ng mga organization na to at ibigay na sa iba, di ba? Para matapos na. So medyo kasi ang gulo-gulo ngayon ng Miss Universe and hindi ko alam, basta pagdasal na lang natin na sana magkaroon na ng bagong honor ang Miss Universe para iba na. So, yan. So, nakakaloka. So, hindi ko kailangan bumalik sila Paula Sugar para mag-organize ng Miss Universe. Ang gusto ko, yung magiging organization ng Miss Universe ay marunong, may alam sa pagpapatakbo ng pageant para hindi siya mapabayaan ng todo-todo, di ba? So yun yung kailangan natin gawin dyan. And let's see in the future, di ba? And then, para sa sumunod natin, chika, ito, bagong update. Ang Miss France, ang bagong Miss France ay hindi lalaban ng Miss Universe, lalaban sa Miss World. O, anong chika mo dito, Mama Sam? Di ba nga, after nga ng resulta dito sa Miss Universe, so inayawan na ng France organization yung pageant ng Miss Universe.
So ngayon, yung bagong nanalo dyan na Miss France, hindi ko alam kung yung last year, kasi meron pang last year eh. So hindi ko alam kung ayun ay lalaban sa Miss Universe ngayong taon na to sa Puerto Rico, o ayun na yung huli, or hindi, lalaban sa Miss World. Pero yung bagong Miss France ngayong 2025 na kinoronahan nila, ayan ay pupunta sa Miss World. Ako para sa akin okay na yun. Kung ayaw nila sa Miss Universe, edi duwag, di ba? So, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng pambato or magpapalit na rin ng national director, pupunta na ba sa iba? So, hindi natin alam. In the future, malalaman natin kung meron pa bang Miss France sa Miss Universe. But, vocal naman ang organization na to na nagpapadala sa Miss Universe na hindi na sila magpapadala at ayaw nila. So, hindi natin alam kung may sasambot na bago, di ba? From France. Yan. But, sayang, kasi di ba, parang traditional na nila yan, tapos pinutol na. Parang binibini lang ganun. So, ngayon, iba na. Sa 2026 ay lalaban yata siya sa Miss World. So, alamin natin yan. Very soon, malapit na. At malakita natin kung ayun nga ba, tatakbo nga ba yan na tawag dito, kung tatakbo nga ba yung Miss tawag dito na Miss World. So tingnan natin. So next is eto nga, Christy McGarry. So babalik daw sa sa Miss Universe Philippines, confirm. So kahapon na pinost na ni Christy na babalik siya sa Miss Universe Philippines. Anong chika ko dito? Di bongga, di ba? So, why not, di ba? Kung gusto niya itry uli one more time, kung gusto niya mag-contest uli sa entablado ng Miss Universe Philippines, bakit hindi? Malay mo, di ba? Manalo siya. Pero sabing gano'n, kung sakali daw babalik si Christy, ay mananalo kaya. Siguro naman, pwede siyang manalo ng Miss Universe Philippines kung gusto niya. Pero kung ayaw naman niya, pwede din naman siya sa ibang pageant like supranational na nagtaas din naman ng age limit, di ba? Pwede din naman siya sa ibang pageant pa. But tingin ko, kung pag-aaralan niya at pagtututukan niya ng bonggang-bongga, bakit hindi? Kasi Atisa nga, nagbalik eh. So, I think kaya yan ni Christy. Saka si Christy naman, naman siya, talagang yung sincerity niya, nandoon. Kaya parang feeling ko, okay, kaya neto manalo. So, yon. So, tignan natin. So, ang ganda-ganda pa naman ni Christy McGarry at saka matangkad. Marami nagsasabi na gusto nila yan ilaban sa ibang bansa, lalo na sa Puerto Rico gagawin yung Miss Universe. Ay nako, swak na swak ang beauty ng Christy McGarry. So, tignan natin, magkaalaman, di ba? Christine Ann Perez, talaga naman tuwan-tuwa siya kasi another binibini beauty queen na naman daw. So, sabi ko nga, why not coconut? Di ba? Uso naman na yan ngayon yung mga binibini beauty queens natin na nagsisisalihan sa Miss Universe. Di ba? So, go lang and fight. Iba pa rin kasi kapag may title. Saka iba pa din talaga yung datingan, di ba? So, yon. Kaya, hindi din ako magugulat. So, yon. So, para sa sumunod na chika, eto nga, si Maureen Montaigne, ang dating Miss Globe 2021. Malakas ang kutob na sasali daw sa All Stars. Isa sa mga wishlist. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Why not? Maganda naman si Maureen Montaigne, di ba? So, matalino, magaling rumampa. So, talagang bagay siya dito sa Miss Grand International All Stars. Di ba? So, yan. So, ngayon pa lang, grabe na ang ingay ng All Stars. Grabe na yung naririnig natin, no? Na grabe, ang daming nagsisalihan, ang daming gusto natin isali. So, ayan nga, isa nga si Maureen Montaigne na talagang aabangan mo na ang tanong, sasali ba talaga? Interest ba talaga siyang sumali? At, ayun, so, paano pag sumali? Mananalo kaya? So, ayan yung mga tanungan. But feeling ko naman, yes, mananalo at kakabog ng bonggang-bongga. At oh my God, magandang eksena to pag nagkataon. So, ako pa lang, ngayon pa lang ay na-excite na talaga ako ng
kung ano yung ipapakita dito ni Maureen Montaigne. O, diba? So, good luck kung may plano man siya sumali at good luck kung kakabog ng bonggang-bongga. Pero ito, pinag-uusapan din sa social media, Grand to Universe rather, Roberto Tamundong, CJ Opiasa at Nikki Demora, confirmed daw na sasali sa Miss Universe ngayong taon na to, Miss Universe Philippines. Oh my gosh, nakakaloka. So yon, ako para sa akin, si Nikki Demora, yes, talagang inaabangan ko na magbalik to sa mundo ng pageantry and I hope na may natutunan na talaga siya. Yung beauty niya talaga, swak na swak para sa Miss Universe. I think so. So, yon. And then, Roberta Tamundong, very vocal naman si Roberta noon-noon pa na sinabi niya sa atin na maghihintay lang ng ilang taon at sasali siya sa Miss Universe. So, ito na kaya yung taon na to na hinihintay natin para kay Roberta Tamundong. So, ako, I'm so excited for Roberta, di ba? Kasi alam naman natin na magaling din yan. At alam natin na talagang plano niya talagang magbalik sa beauty pageant. At ang target niya nga, sabi niya sa akin noon, Miss Universe. Kaya hindi ako magugulat kung magbabalik siya at sasali sa Miss Universe. O, di ba? And then, CJ Opiasa. So, dating first runner-up sa Miss Universe Philippines and then naging Miss Grand Philippines and then naging Miss Grand International first runner-up at naging Miss Grand International. So, ako para sa akin, kay CJ, nanghihinayang ako kung sasali pa siya sa Miss Universe Philippines kasi parang feeling ko, hindi na dapat. So, totoo lang. Parang feeling ko, tama na yung maging Miss Grand Philippines at saka maging Miss Grand International siya. So, parang feeling ko dapat mag-focus na lang siya sa pageant. At ayun yung sabi niya sa akin nung huli kami nagkausap, Mama Sam, hindi na ako sasali, it's enough. Pero syempre, nababago pa naman yung mga desisyon nila. So, maaaring noon, ayun yung sinasabi nila, pero ngayon, hindi natin alam kung ano ang nagpapakonvince sa kanila. Pero sana pag-isipan niya muna to ng bonggang-bongga. Kasi once na matalo siya dyan sa Miss Universe Philippines, ay naku po, sayang ang lahat ng ipinundar niya sa pangalan niya bilang Miss Grand Philippines at bilang Miss Grand International. Kasi mababaliwala lahat yun. Kumbaga magda-downgrade, di ba? So, yun. So, I hope na sana pag-isipan muna ni CJ Opiasa ng maayos yung kanyang magiging desisyon kung sakaling totoo man to na gusto niya sumali sa Miss Miss Universe Philippines, di ba? And then, pagdating naman kay Roberta Tamundong, go, at kay Nikki Demora. Kasi parang feeling ko, yung dalawa, wala pa naman silang title sa international pageant. So, ako naman, yung kay CJ Opiasa, parang feeling ko, i-build niya na lang yung bonggang-bongga, yung pangalan niya, pananatilihin niya na i-build na nandiyo dyan sa spotlight. And let's see in the future. So, I'm so excited. Kayo ba? Excited ba kayo? So, please comment below kung ano naman ang chika nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.